Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Maganda balita po, magbabalik na rin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service simula bukas, December 1, 2025. Mapapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas, Filipino workers o OFWs at mga seafarers o mandaragat sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Sa English program, tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Sa Filipino program naman po, tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa sumusunod na shortwave frequencies. 9.30 MHz, sa alternate number nito ay 15.200 MHz, 19.925 MHz at 12.120 MHz.
Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw, kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Segmentong Business, Sports at Showbiz, antabayanan po at sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na makipag-ugnayan sa Malaysia at Singapore. Ayon sa punong ehekutibo, ito'y dahil hinihinalang sa mga bansang ito itinatago ni dating Congressman Zaldico ang mga pag-aari niyang helicopter at eroplano. Ani Pangulong Marcos nakapangalan ng mga sasakyang panghimpapawid na ito sa kaniyang kumpanyang Missibis Aviation and Development Corporation. Tiniyak naman ng Pangulo na epektibo na ang freeze order sa mga ari-arian ni Go. Ang mga pag-aari na helicopter at saka eroplano ay mukhang doon tinatago ni Zaldico at nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Missbis Aviation and Development Corporation. Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga puganteng sangkot sa anomalya sa flood control project sa bansa. Anya, hindi pwedeng gamitin ng mga puganteng ito ang kanilang mga ari-arian na ninakaw nila galing sa kaban ng bayan para tumakas sa batas. Nanawagan ng Pangulo sa mga puganteng ito na umuwi na ng bansa. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista, hinahabol na kayo ng batas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Nilinaw ni House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing na wala ng anumang line item para sa flood control projects ang napasama sa House-approved 2026 National Budget Bill. Ginawa ni Swansing ang pahayag matapos igiit ni dating Congressman Zaldico na may inserted na 97 billion pesos na flood control projects sa National Expenditure Program na mula sa proposed spending ng Malacanang. Ali Swansing, kung teknikalidad ang pag-uusapan, wala naman talagang ituturing na insertion sa NEP dahil mula ito sa Malacanang. Wala ng flood control, definitely. So, at saka kasi pag sinabi mo kasing NEP, technically walang insertions talaga lang from a technical standpoint kasi yun na yung version na isinumited sa atin. Pero to put that one step further po, wala na yung flood control. So definitely kung yung sinasabi na insertion ay flood control, wala na po yun doon sa ipinasa nating version ng budget. House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Tinawag na fabricated lie ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga bagong paratang ni dating Congressman Zaldico upang ilihis ang issue sa mga maanomalyang flood control projects. Isa-isa na namang sinagot ni Laurel ang mga paratang niko na umano'y manipulasyon sa sektor ng agrikultura. Pinabulaanan din ang kalihimang paratang niko na nagrekomenda siya ng 13 million metric tons sa rice imports at sinabing si COPA ang nagtulak ng 0% tariff para sa bigas. Habang sa fish imports, sinabi niyang humiling si CO ng 3,000 containers na 2 beses niyang tinanggihan. Itinanggi rin ni Laurel ang umano'y paglabas niya ng confidential report para itigil ang committee hearing. Iginiit na ang
ni Agriculture Secretary na hindi kailanman umano nakialam si First Lady Lisa Araneta Marcos sa mga usapin ng Department of Agriculture. Sa huli hinamon ni Laurel Sico na umuwi sa bansa at harapin ang kanyang mga kaso. Nalabas ang saldi ko na nag-aaral na siya sa mga kapakanan ng ating magsasaka at mangingisda at consumer. Subalit, napakalinaw ang kanyang kasakiman. Ang kanyang interes at agenda ay pang sarili lamang, hindi para sa taong bayan. Saldi ko, ang masasabi ko sa iyo, umuwi ka na, harapin mo lahat. Yan ang panawagan ng mamamayang Pilipino. Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sinisiyasat na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang assets sa ibang bansa ng mga dati at kasulukuyang opisyal na umano'y dawit sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, mayroong kapasidad ang konseho na matunton ang mga assets na nasa ibang bansa. Nasimulan na rin anya ang pakikipag-ugnayan sa kanilang foreign counterparts para matunton partikular na ang mga asset ng subject ng freeze order. Dagdag ni David, sakali man na matukoy na mayroong ari-arian ng mga sangkot na individual sa ibang bansa, maaaring hilingin ng AMLAC sa mga otoridad sa ibang bansa na i-freeze ang mga ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, patuloy ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa paghabol sa mga kontraktor na lumabag sa regulasyon ng pagbubuwis. Ito ay kaugnay pa rin ang pagpapanagot ng ahensya sa mga sangkot sa kontrobersyal na flood control project. Sa panayam sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan diin ni BIR Commissioner Charlito Mendoza na kabahagi pa rin ito ng hakbang ng pamahalaan sa kampanya nito laban sa korupsyon. Kailangan papanagutin natin yung mga contractors na tumanggap ng pera mula sa gobyerno para gumawa ng proyekto para ma-address itong floods po, itong mga calamities na ito at wala naman silang ginawa. So, kawawa po ang mga kababayan natin dyan. At pangalawa nga po, para masigil natin ang tamang buwis. So, ito pa ay makakatulong talaga sa enhancement ng revenue collection ng ating ahensya. Although sabi ko nga po, ang mas ina-emphasize natin dito is yung accountability. Hindi maaaring kumuha sila ng pera ng gobyerno, hindi nila ginawa ang proseso, hindi pa sila nagbayad ng tamang buwis at hayaan na lang natin na makalampas. Kaya kinakailangan po silang managot, kaya nagsasampa tayo ng kaso. Sa lukuyan, nakapagsampa na ang BIR ng 12 kaso laban sa mga flood control contractors. Mayroon itong estimated tax liability na umaabot sa halos 8.8 billion pesos. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mula pa rin sa BIR, kinikilala ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang ulat ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na isa ito sa pinaka-inirereklamong ahensya ng pamahalaan. Sa panayam sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni BIR Commissioner Charlito Mendoza na pagkakataon ito upang magtatag ng mga sistemang magpapahusay sa performance ng ahensya. Nangako si Commissioner Mendoza na lalo pa nilang palalakasin ang transparency, responsiveness at taxpayer education. Sa datos ng BIR, kadalasang inirereklamo sa ahensya ang hamong teknikal sa digitalisasyon. Iba-iba ang interpretasyon sa rekisitos at dami ng request, ngunit limitadong manpower at issue ng pang-aabuso sa otoridad. Kung kaya ito ay pagkakataon para mas lalo pa naming palakasin ang transparency, responsiveness at taxpayer education. At ang BIR naman po ay bukas sa pakikipag-ugnayan sa publiko at sa ARTA upang matiyak na ang mga reformang aming gagawin ay may isa sa katuparan ng mas mabilis at mas epektibo at mas responsive po sa needs ng ating mga stakeholders. Bureau of Internal Revenue, BIR Commissioner Charlito Mendoza.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, kaligtasan sa kalye ng mga e-trike at e-bike owner, prioridad ng pamahalaan ayon sa Land Transportation Office o LTO. Narito si Dayan Lear. Inihayag ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na handa niyang harapin ang galit ng mga may-ari at operator ng e-trike at e-bike kung kapalit naman ito ang kanilang kaligtasan sa mga pangunahing kalsada. Ayon kay Lacanilao, nauunawaan niya na marami sa ating mga kababayan ang magagalit, ngunit iginit niya na ang prioridad ng LTO ay ang kaligtasan sa kalye at maiwasan ang mga aksidente. Matatanda ang naging sentro ng usapin ng e-trike at e-bike matapos umabot sa Senado ang ilang reklamo kaugnay ng umano'y pagiging sanhi ng mga ito ng aksidente sa mga pangunahing kalsada. Giit pa nila Lacanilao, ipinatutupad lamang ng LTO ang mandato nitong tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa mga lansangan. Handa rin ng LTO na simula ng pagrerehistro ng mga e-trike at e-bike sa pamamagitan ng administrative order na maglalatag ng mga proseso para rito. Simula sa Lunes, December 1, uumpisahan na ng LTO ang paghuli at pag-impound sa mga e-trike at e-bike na makikitang dumadaan sa mga national highway. Samantala, bilang bahagi ng implementasyon, magsasagawa rin ng LTO ng information drive upang maiparating sa mga operator ng e-trike at e-bike ang bagong regulasyon. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA pinayagan na ang pagpasok ng 13 Chilean meat exporters sa bansa. Si Ray Ferrer sa report. Inaprubahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang 3 taong akreditasyon ng 13 Chilean companies na mag-export ng karne ng baka, baboy at manok sa Pilipinas. Isang hakbang umano ito na nakikitang lalong magpapaiba-iba sa food sources ng bansa sa gitna ng patuloy na mga bottleneck sa supply at mga sakit ng mga alagang hayop. Ang akreditasyon na may visa hanggang 2028 ay nagpapahintulot sa mga kumpanya na magpadala hindi lamang ng karne kundi pati na rin ng mga offal, taba ng hayop at iba pang byproducts. Ang pag-aproba ayon sa kalihim ay kasunod ng kahilingan ng gobyerno ng Chile at inspection mission ng DA noong Hunyo sa Chile. Pinalalawak ng bagong akreditasyon ang network ng mga pandaigdigang supplier ng karne ng Pilipinas na kinukumpleto ang mga inaangkat mula sa mga traditional sources tulad ng Estados Unidos, Canada, Brazil at Espanya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mahigit 7,000 trabaho ang alok sa nalalapit na job fair ng Pasay City Local Government Unit. May ulat si Quincy Kahilig. Katuwang ang Department of Labor and Employment, magsasagawa ang pahamalang lungsod ng Pasay ng Job Fair sa Lunes, December 1. Ito'y bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anniversary ng Pasay City. Gaganapin ito sa Astrodome kung saan mahigit 7,000 na mga trabaho ang alok sa mga job hunter. Para sa mga nais magparehistro, iscan lamang ang QR code sa opisyal na Facebook page ng Pasay Public Employment Service Office. Magdala din ng updated resume at ballpen at magsuot ng angkop na kasuotan sa job fair para sa tsansang ma-hire on the spot. Yan muna ang ating update para sa Bagong Pilipinas. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Ligtas at kapaki-pakinabang sa pasyente. Ito ang dapat maging batayan ng mga herbal medicine na inilalabas para sa publiko ayon kay Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems o INAM Philippines, Executive Director Dr. Isidro Sia. Kasabay ito ng dumaraming social media content na nagpo-promote ng mga herbal supplement at herbal medicine. Nakakalungkot na maraming iba, maraming ang mga sinasabi na mga parang mga hype, no? Siguro nag-ano ng komersyo ang gusto nila, yun dapat dito tapatan ng objective na mga information para na rin sa protection ng ating mga kababayan. Dapat ligtas ang lahat na ginagawa, bagay ito ay traditional o moderno. Ha? Dapat pantay tayo ng pagtingin dyan, no? Na Western medicine o Eastern medicine, parehong ating batayan na sila ay ligtas at kapaki-pakinabang para sa pasyente. Yan ang iniulat ng green pharmacy sector sa Pilipinas na mayroong pagtaas ng bilang ng mga gumagamit ng clinically validated herbal medicines. Sa datos ng World Health Organization, Western Pacific Regional Office, WPRO, tinatayang 70% ng populasyon sa Pilipinas gumagamit ng herbal medicine. Sa bilang na ito, 83% ang gumagamit ng herbal remedies para sa mga sakit at iba pang pangangailangang pangkalusugan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Update naman tayo sa trillion peso march. Humingi ng paunawa ang Philippine National Police o PNP sa publiko, partikular na sa mga lalahok sa trillion peso march 2.0 ngayong araw. Ito ay matapos mag-viral sa social media ang paglalatag ng barikada ng mga pulis sa ilang lugar na pagdarausan ng pagtitipon. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., hindi ito nakalaan sa mga peace-loving at law-abiding protesters. Bagkus, nakalaan ito sa mga desperadong manggulo sa mga ikinasang aktibidad. Una rito, sinabi ng PNP ang kanilang buong kahandaan sa pagbibigay seguridad sa malawakang kilos protesta kontra katiwalian. Kasunod nito, pinapurihan ni Nartates ang mga pulis sa ground dahil sa kanilang aktibong pakikiisa para masigurong ligtas, tahimik at mapayapa ang mga isasagawang aktibidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Hahayaan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga rallyista na magsagawa ng tahimik na kilos protesta bilang pag-alala sa bayani si Andres Bonifacio ngayong araw, November 30, 2025. Sa inilabas na pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla, may karapatan ng bawat Pilipino na maghayag ng kanilang saloobin sa mga malayang pagtitipon. Gayunman, nagbabala ang kalihim sa mga nagtatangkang pumunta sa Mendiola at maghasik ng kaguluhan. Anya, nakahanda ang Philippine National Police na gagawin ang lahat upang gampanan ang kanilang tungkulin ayon sa saligang batas. Binigyan din ni Remulla na lahat ng lalabag ay pananagutin sa batas kahit sino pa man. Ngayong araw, isinasagawa ang mga kilos protesta kontra korupsyon, kasabay ng paggunita sa Bonifacio Day sa Maynila at mula sa EDSA Shrine hanggang EDSA People Power Monument. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Handa ang Philippine Red Cross o PRC na umalalay sa mga kababayang lalahok sa Trillion Peso March 2.0 ngayong araw. Naglatag ang PRC ng mga estasyon sa Quirino Grandstand sa Maynila, gayon din sa EDSA Shrine at sa People Power Monument sa Quezon City. Bilang paghahanda, pinagana na ng PRC ang kanilang coordinated response sa buong Metro Manila at iniligay na ang lahat ng kanilang ambulance units para sa agarang dispatch.
Sa ngayon, mayroon ng 8 ambulansya ang PRC na nakapwesto sa mga rally site, gayon din ang kanilang first aid stations para sa kagyat na pagbibigay ng serbisyong medikal. May nakalatag din silang 10-bed emergency medical tent para sa mga pasyenteng mangangailangan ng higit na atensyong medikal. Habang may nakaporma na rin sa welfare desk on-site para magbigay ng psychosocial support at makipag-ugnayan sa mga ospital kung kinakailangan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating regional news ngayong araw na ito. Ikatlong rice processing complex sa Cagayan, sisimulan na ang pagpapatayo. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw. Napirma nga nata Memorandum of Agreement si Cagayan Governor Edgar Aglipay kabulo sa Department of Agriculture Region 2 Director Rosemary Aquino, Senator Mark Villar at Resituao Mayor William Mamba para ta pangipatadak ta Rice Processing Center Tatuawa. Yaw nga pasilidad ay resulta na pangikid daw ni Governor Aglipay of Punta DA na tabak na papakasta sa sektor na agrikultura ta probinsya. Yaw nga pasilidad ay mapatadak ta ili na tuwaw no sitaw na pondohan ta maturo 200 million pesos. Tamansa ni Director Aquino dinayaw na iprograma ni Governor Aglipay na nakasentro tamin nakusatsa ira. Nagkaginatakasta na relasyon sa nga na national government agencies, regional government agencies entre probinsya, mabibi lamang nga na ipapatumpal ta programa entre proyekto ira. I-Rice Processing Complex, Tatuaw, makatalungan na ta pasilidad na may patadak ta probinsya. No sitaw, napulungan na napagafanan ipangipatadak ta Rice Processing Center na ili na Alakapan, entre ta ili na Kamalanyugan. Nato ni balita nagka-fundasyon na tugigaraw yaw si Dina Tudaw Villacampa para ta Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dina Villacampa. Health application dinevelop ng 3 universidad sa lungsod ng Baguio upang mapabilis ang pagtugon sa medikal na pangangailangan ng mga mamamayan. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Impresinta ti talong nga universidad dito'y syudad ti Baguio tinaduma-duma a technology application amang tulong iti panakapasaya at sistema ti salon at dagiti umili. Iti sidong ti programa ti City Health Services Office ang napauluan leveraging technology for health promotion health application imparang ti Data Center College of the Philippines ti app para iti monitoring ti sexually transmitted infection human immunodeficiency virus. In presentamat ti Informatics Baguio ti app ang naglaon ti database para iti hypertension ken immunization no sa dino mabalinan ang makaipaay dagitoy iti sistema amang monitor iti sumaruno a panagbakuna dagiti ubing. Ti University of the Philippines Baguio ket nang development iti app para iti maternal health nutrition. Sigon iti City Health Services Office nang ipaay ti Department of Health, ti
ti 150,000 pesos at tulong pinansyal kadagiti tallo nga universidad amang develop kadagiti nasa nga app a maaramat dagiti na dumapay a health units. Mangnamnama dagitoy ang iti kabigitan a panawen at maaramatan dagitoy nga app kalpasan a mainayon dagiti suhestyon dagiti health experts. Manipod ditoy siyudad ti Baguio. Siya ni Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joseph Cabanas. Pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD naghatid ng tulong sa 2 bata sa Virac. Detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Nagkondusir ang DSWD sa paagikan sa indang pag-abot program Bicol nin reach out intervention para sa 2 aking pag-alagala sa Virac Catanduanes. Sigon sa DSWD Bicol, ang 2 aki ang dating namamalimos as sinagahagad nin tabang sa mga nagaaging tao nganing igwanin pang tusto sa indang pang-arual daw na pangangaipo. Sa tabang kan programa, salbado man na naibalik ang nasambitan ng mga aki sa saindang pamilya. Nagtaumanin pinansyal na tabang para sa 2 pamilya, ngani nga maitao ang pangangaipo asin maisulong ang mas salbado asin matataga na pamumuhay kan mga ini. Pigsyar tuman kan DSWD na padagos na imomonitor ang mga benepisyaryo para sa iba pang social services, katabang ang manlain-lain na ahensya kan gobyerno asin pribadong sektor. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rosie Nieva. Pagsasanay sa mga VAUSI Desk Officer, mas pinalawak at pinaigting sa lungsod ng Iligan. Balitang hatid ni Alwidad Bashir ng RP Iligan. Mas gipalapdan o gipakusgan pagyud sa lokal nga gobyerno sa Iligan City ang pagbansay sa mga nakatalagang mga opisyales sa Violence Against Women and Children of VAUSI Desk sa tibok syudad. Kini aron mas mapalawom ang ilang kahibalo mangintungod sa mga importante nga detalye sa data privacy lakip na ang pagsiguro nga masunod ang mga legal na proseso o palisiya, labi na sa sensitibong impormasyon sa matag kaso sa pag-abuso batok sa kababaihan o mga bata o ang violence against women and children. 44 o 44 VAUSI Desk Officer gikan sa mga barangay sa Iligan ang miapil sa maong training. Naghatag og diskusyon bahin sa Data Privacy Act of 2012, Republic Act 10173, ang representante sa Information and Communication Technology Center o ICTC. Sumala ni Al Madali sa Gender Development Office, bisag og simple ra kuno ang gihimong pagbansay alang sa matag VAUSI officer, kini masiguro nga makatabang og makahatag og positibong resulta sa husto ug maampingong proseso sa pagkolekta sa mga datos. Gipasabot usab kini ni Jeffen Apostol gikan sa City Social Welfare and Development o CSWD, matud niya usa sa labing angay nga ampingan mao ang matag impormasyon nga ilang nakolekta nga may kalabutan sa mga kaso sa VAUSI. Samtang gilaom naman sa mga residente sa syudad ang laing-laing kaliukan nga giandam sa matag ahensya sa kagamhanan sa Iligan alang sa pahinumdom sa 18-day campaign to end violence against women. Kan sa Dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Alwidad Bashir. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod na po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o Quick Response Codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology.
At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Inaasahang tataas sa pagitan ng 1.1% hanggang 1.7% ang antas ng inflation sa loob ng bansa para sa Nobyembre 2025 kumpara sa matatag na 1.7% noong Oktubre. Sa isang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na tumaas ang presyo ng isda, bigas at prutas ngayong buwan matapos ang pinsalang dulot ng ilang bagyo. Dagdag pa ng BSP, ang pagtaas ng presyo ng kuryente at langis, gayon din ang paghina ng piso, ay maaaring magdulot ng karagdagang pressure sa presyo. Gayunpaman, inaasahan ng BSP na mababalanse ito ng mas mababang presyo ng karne at gulay. Sa mga susunod na buwan, tiniyak ng BSP na patuloy nitong babantayan ang mga pagbabago sa loob at labas ng bansa na nakakaapekto sa pananaw para sa inflation at growth alinsunod sa kanilang data-driven na pamamaraan sa paggawa ng polisiya sa pananalapi. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakipagtulungan ang Department of Transportation o DOTR sa Office of the Solicitor General o OSG upang maresolba ang mahigit 1 bilyong pisong halaga ng right-of-way o ROW issues na matagal nang nakakahadlang sa malalaking proyekto ng RILES sa bansa. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, nagsagawa ang ahensya ng workshop kasama ang OSG upang makuha ang kanilang ekspertong tulong sa mga kasong expropriation. Binigyan diin niya na direktiba ng Pangulo ang agarang pagtatapos ng mga proyekto at sisikapin ng DOTR na sundin ang takdang oras upang agad makinabang ang mga pasahero. Nakatuon ang workshop sa paghahanda ng pleadings para sa 137 expropriation cases na may kinalaman sa mga lupang kailangan para sa North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway Project o MMSP. Target ng DOTR na makuha ang 40,488 square meters sa hilagang bahagi ng NSCR, 25,194 square meters sa timog na bahagi at 3,177 square meters para sa MMSP na may kabuang gastos na 1.07 billion pesos. Binanggit ni Lopez na kritikal ang mass drafting ng pleadings upang mapabilis ang konstruksyon dahil paulit-ulit nang naantala ang mga proyekto dahil sa row issues. Sinabi rin niyang matatapos ang lahat ng row requirements para sa MMSP sa ikalawang quarter ng 2026 habang ang sa hilagang NSCR ay matatapos sa kalagitnaan ng 2026. Inaasahang maayos na rin sa susunod na buwan ang row para sa 9 na estasyon sa Timog. Samantala, sinimulan na ng DOTR ang row acquisitions para sa Mindanao Railway Project o MRP. Noong Nobyembre 26, isang 1,105 offers to buy ang tinanggap at 381 landowners na ang lumagda sa deed of sale. Dagdag ni Lopez na ina-update na rin ang feasibility study ng MRP upang matiyak ang pagiging viable at sustainable nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inaasahang mas marami pang karne ang i-export ng Chile sa Pilipinas matapos na ma-accredit ng Department of Agriculture o DA ang 13 kumpanya mula sa naturang bansa sa Latin America. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inaprubahan niya ang 3 taong accreditation na magbibigay daan sa mga kumpanyang ito na magpadala ng baka, baboy, manok at mga byproduct gaya ng lamang loob at taba ng hayop. Binigyan din ni Chu Laurel na habang patuloy na pinapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain, mahalaga ring tiyakin ang matatag na supply mula sa ibang bansa. Ang accreditation ay resulta ng inspeksyon sa Chile upang suriin ang veterinary services, animal health systems at food safety controls. Natuklasan ng misyon na sumusunod ang Chile sa pandaigdigang pamantayan ng World Organization for Animal Health at pumasa rin ang 13 kumpanya sa local quarantine at meat inspection requirements. Ayon kay Chu Laurel, mas lalo nitong pinapalawak ang pinagkukuhanan ng pagkain ng bansa bilang dagdag sa mga tradisyonal na import mula sa Estados Unidos, Canada, Brazil at Spain. Batay sa datos ng Bureau of Animal Industry o BAI, nagsupply ang Chile ng 10,680 metric tons ng karne noong nakaraang taon, karamihan ay baboy at manok. Sa unang 9 na buwan ng taong ito, lumampas na ito sa 10,955 metric tons. Sa kabuuan, umabot sa 1.18 million metric tons ang meat imports, tumaas ng 13% mula sa 1.04 million noong nakaraang taon. Mahigit kalahati nito ay baboy na umabot sa 632,991 metric tons, habang tumaas ng 6% ang manok sa 368,079 metric tons. Umabot naman sa 150,150 metric tons ang beef imports, bukod pa sa mas maliit na volume ng kalabaw, tupa, pato at pabo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Ipinahayag ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa pagkaantala ng desisyon ng 33rd Southeast Asian Games o SEAG Organizing Committee hinggil sa eligibility ng mga manlalaro sa men's 5-on-5 basketball. Sa opisyal na send-off ng delegasyon ng Pilipinas noong Nobyembre 28 na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum, sinabi ni Tolentino na paulit-ulit na niyang hinihimok ang mga organizer na tapusin na ang mga patakaran. Sa unang inanunsyo ng mga host
mula Thailand na sapat na ang pasaporte para makapaglaro. Ngunit kalaunan ay binawi ito at ipinatupad ang FIBA eligibility rules. Dahil dito, nananatiling walang pinal na lineup ang Gilas Pilipinas 1 linggo bago magsimula ang torneo. Ayon kay Tolentino, gabi-gabi na ang kanilang mainit na pagpupulong sa SEA Games Federation. Hiniling niyang ilabas na ang final list kahit pa may mga madidisqualify. Binigyan din niya na bagamat mas malakas ang ibang bansa sa Muay Thai, pengkak-silat at swimming, sa basketball ay kinikilala ang Pilipinas bilang pinakamalakas. Maraming fans ang sumang-ayon sa kanyang hinaing na nakikitang taktika ang delay upang mabawasan ang oras ng paghahanda ng Gilas. Kumpirmado rin ni Tolentino na hindi papayagan ang naturalized players kaya hindi makakasama sina Justin Brownlee at Ange Kouaming. Bukod pa rito, nabawasan sa 8 ang orihinal na 12-man roster matapos i-flag ng Thailand sina Remy Martin, Mike Phillips at Brandon Ganuelas roster. Dagdag pa sina Jason Brickman at Dave Ildefonso kasama ang posibleng kapalit na si Jeyo Chu ay umatras matapos umabot sa finals ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang Abra Weavers. Dahil dito, mas tumindi ang pressure sa Gilas na ipagtanggol ang dominasyon ng Pilipinas sa basketball sa rehiyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, matagumpay at makasaysayan ang pagbubukas ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa World Cup matapos magtala ng bagong record sa rebounding sa Asian qualifiers. Pinangunahan ng matibay na frontline nina Junmar Fajardo, Quentin Miliora Brown at AJ Edu, nakapagtala ang Nationals ng 61 rebounds laban sa Guam na ika-81 sa mundo. Nalampasan nito ang dating record na 59 na hawak ng Iran at Lebanon mula nang ipatupad ng FIBA ang home and away format noong 2017. Lahat ng 12 manlalaro na ipinasok ni head coach Tim Cone ay nakapag-ambag ng rebound. Nanguna sina Fajardo at Miliora Brown na may tig-10 habang si Edu ay may 4. Si Dwight Ramos naman ay nakakuha ng 6, 5 rito mula sa offensive boards. Sa kabuuan, nagtala ang Gilas ng 20 offensive rebounds na nagpamalas ng kanilang dominasyon. Mas kahanga-hanga pa, nakamit ito ng Nationals kahit wala ang pinakamataas nilang manlalaro na si Kai Soto na naka-sideline pa rin dahil sa injury sa tuhod. Nabura ng Gilas ang record ng Iran noong 2022 laban sa Syria at Lebanon noong 2021 kontra Indonesia. Sa pandaigdigang antas, 2 rebound na lang ang kulang ng Gilas sa all-time World Cup qualifiers record na 63 na naitala ng DR Congo laban sa Morocco noong 2018 at naulit ng Angola kontra Uganda noong 2023. Bago ang laban sa Guam, pinakamataas na rebounding output ng Gilas ay 55 laban sa Saudi Arabia noong 2022. Pinangunahan ni Soto ang laro na may 13 rebounds habang 5 pang manlalaro ang nakapagtala ng tig-5 boards. Ang bagong record ay patunay na ng lalim at lakas na koponan sa kanilang paglalakbay sa torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling nagbalik sa Final Four sina Coach Olsen Racela at guard Patrick Slayat, ngunit sa pagkakataong ito ay sa ibang liga. Matapos magsuot ng berde at gintong kulay ng Far Eastern University, ngayon ay kinakatawan ni Racela at Slayat ang University of Perpetual Help System Delta sa NCAA.
Pareho silang naging bahagi ng FEU squad na nakapasok sa Final Four ng UAAP Season 84 bago matalo sa semifinals laban sa Ateneo de Manila University. Taglay na ngayon ang mas maraming karanasan at pagiging hinog, nakatuon ang second-year NCAA coach at ang transferee guard sa pagtupad ng isa sa pinakamalaking layunin ng Altas. Ayon kay Racela, mas nagiging magaan ang kanyang trabaho kapag magkasama sa loob sina Slayat at Mark Goho Cruz. Para kay Slayat, ang pagiging leader ay nagbibigay ng kakaibang karanasan bukod pa sa pagbabalik sa semifinals sa bagong liga at bagong koponan. Ipinahayag naman ni Racela ang kanyang pasasalamat kay Slayat bilang gabay ng kanilang batang roster. Sasabak sa semifinals campaign ang Altas sa pangunguna ni Racela at Slayat ngayong Martes laban sa Colegio de San Juan de Letran sa Smart Araneta Coliseum. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sina Coco Martin at Jake Cuenca pala ang nag-workshop kina Donnie Pangilinan at Kyle Echari, kaya pala ang bibilis din ng kilos nila sa fight scene sa seryeng Roja. Kasing tindi ng bakbakan ni Donnie at Kyle ang naging pasalubong ng mga manonood sa action drama series matapos masungkit ang unang pwesto sa listahan ng top TV show sa Netflix Philippines nang ipalabas ito noong Nobyembre 21. Nagpasalamat naman sina Donnie, Kyle at Maymay Entrata sa suporta ng mga kapamilya at sa mga papuring natanggap ng serye na tungkol sa isang hostage crisis sa isang luxury resort. Ayon sa ilang komento ng mga netizen, suwak sa kanila ang mabilisang mga plot twist at pasabog na pakikibakbakan ng mga bida. Quote-unquote, sobrang worth it, sobrang saya. It's like going to a set full of people that are super hungry to work. What an experience it has been so far. Gusto namin magpasalamat sa lahat ng kapamilya na nanonood. Yan ang kwento nila noong Star Magical Christmas 2025. Sa action scenes ng dalawang bida ay nakakuha sila ng tips at acting workshop mula kina Coco at Jake. Para kay Donnie, isa sa mga mahalagang natutunan niya mula kina Coco at Jake ay kung paano humawak ng baril na may kasamang astig na nararapat para sa eksena. Dagdag naman dito ni Kyle, quote-unquote, I've never been a part of this intense type of action. They gave us a little bit of notes and yung mga kailangan namin isipin.
kahit yung mga mismong mga stance at paano yung levels of galit. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, hindi lang mga fanay o mga pageant fan ang tuwang-tuwa na maging 4th runner-up sa Miss International 2025 itong si Myrna Esguera, kundi pati na rin ang ilang kapwa Pinay beauty queens ay nagbigay din mismo ng papuri. Ilan lamang sa mga nag-post sa social media ay sina Emma Tiglao, Catriona Gray at Joy Barcoma. Magugunitang nagningning ang entablado noong November 27 sa Tokyo, Japan ng koronahan si Catalina Duque ng Colombia bilang Miss International 2025. Sunod na nagwagi sina Yolanda Chimbarami ng Zimbabwe, Paula Guzman Sanchez ng Bolivia at Melissa Javiera Julian ng Indonesia. Pero syempre, nakipagsabayan din dyan sa spotlight ang ating pambatong si Myrna. Katatapos lang tanghaling Miss Grand International 2025 si Emma, kaya super proud siya sa pagkapanalo ni Myrna. Hindi raw biro ang ipinakita nitong puso at paghahanda sa world stage. Quote and quote, "Congratulations baby girl Myrna Esguera. We are so proud of you. I've seen your dedication, your passion, and the heart you poured into this competition. You didn't just show up, you shined." Yan ang say ni Emma na tinawag pang only the beginning ang finish ni Myrna. Sa now ng panayam, sinabi ni Myrna na malaking inspirasyon sa kanya ang panalo ni Emma sa Miss Grand International. Hindi rin nagpahuli si Miss Universe 2018 Catriona Gray na proud din sa Pinay Beauty. Quote and unquote, "Congratulations Queen Myrna Esguera. Thank you for raising our flag." Yan ang wika ni Catriona sa kanyang Instagram story. Samantala, nagpasalamat at bumati rin si Miss Earth Philippines 2024 Joy kay Myrna at may pakantsaw pa tungkol sa kanyang viral Q&A moment. Quote and unquote, "Congratulations Myrna and to your 95 siblings." Yan ang sabi ni Joy patungkol sa global sisterhood na ibinahagi ni Myrna sa Q&A ng Miss International 2025. Ang tagumpay ni Myrna ay muling nagbalik sa Pilipinas sa top 5 ng Miss International. Huling nakapasok sa ganitong placement si Nicole Borromeo na 3rd runner-up noong 2023. Noong 2024 naman, hindi pinalad si Angelica Lopez na mapasama sa top 20, kaya naman lalong todo ang saya ngayon ng Pinoy pageant fans sa bagong achievement ni Myrna. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Susan Aison at Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapaghatid ng ating showbiz balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magbayo para sa balitang business at sports. At syempre maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.